kamakailan sa Bukidnon, may ni-rescue na Philippine Eagle na inaatake raw ng mga unggoy. Hari ng himpapawid, mandaragit. Simbolo ng lakas at kalayaan. Yan ang mga katangian ng ating pambansang ibon, ang Philippine Eagle. Yay! Oh my God! Pero tila kabaliktaran ng sinapit ng agilang ito na na-rescue kamakailan sa Malaybalay, Bukidnon. Hindi ito malayang nakalilipad. Sa halip, nasa isang kubo lang. Isugid kayo si Ate Yet. Basang-basa, balisa, at nanghihina. Ang mga sugat nito, inuuod na. Ang agila natagpuan at sinagip ng magsasakang si Marvin. Naara among giko ang giputos og sako kay gapang isog kay gapang amras. Ayon kay Marvin, kaya raw kalunos-lunos ang kalagayan ng agila dahil inatake raw ito ng mahigit 30 mga unggoy. Dahil dito, bayani ang turing kay Marvin. Pero teka, hindi ba't kilala ang Philippine Eagle sa tawag ding monkey-eating eagle? Kaya ito ang predator o dapat katakutan ng mga unggoy dahil sila ang kinakain nito. Pero bakit sa kaso ng agilang nasagip ni Marvin, biktima raw ito ng mga unggoy? Para patunayan ni Marvin ang kanyang salaysay, sinamahan niya ang aming team sa mismong pinangyarihan ng insidente, ang gubat sa pusod ng bundok na sakop ng sitio Daraghuyan. Pahirapan ang pagpunta roon. Ang trail, maputik, matarik at napakasukal. Makalipas ang 3 oras na lakaran, narating nila ang kanilang pakay. Diri na ko to nakitaan ang agila nga gitabangan sa mga unggoy nga mga dulan mga 30 o more than pa ka. Kapansin-pansin na ang ilan sa mga puno rito meron pang mga sariwang kalmot. Diri na to makita ng nakuanan sa agila og napay na nga agi diri sa ilang mga kuko. May mga nabali ring sanga sa paligid. Di umano, mga bakas ng marahas na pag-atake ng mga unggoy sa agila. Umaga nitong July 3, nung napadpad daw sa gubat si Marvin. Nag-atumi sa bukid kay magbasok sa bulak. Dala na pud kuha sa pasyon. Tingala ko nga nganong naisaba dito nga parte. Pag nagduol na ko, natingala ko nga unggoy man naa sila gikagubutan dito sa parte sa naik. Naglakas loob lang daw siyang bugawin ang mga unggoy. Hiniro ko kanang niusig ko. Aw! Kanang mana. Nya ila din tong biyaan tong ako nakitaan dito. At nang kanya raw lapitan ng mga ito, nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Ang inaatake raw kasi ng mga unggoy, isa pa lang, Philippine Eagle. Naglupog na siya sa yuta, nagayang na gani. Asa na pagid siya, gakurog na siya. Kung tao pagaling, murag gapangay siya tabang sa kuha, wa na lang ko nagduwa-duwa nga tabangan ako siya. Nangita kong pumagi nga mataptapan niyang lawas. Gikugos din ako, anto dagan na ko taman-taman paingon dito sa akong manang Janice. Kay para nga kuan, makakontak sila ako ka-rescue. Ang pinsan ni Marvin na si Junisa agad humingi ng tulong sa kakilala niyang si Merly. Nag-decide ako na i-contact ang aming barangay captain. Sabi niya, i-report natin sa DNR. Saan ba pwede tayo mag-meet para mas madali lang ba na ma-rescue yung agila? Sabi niya doon sa Kityo-Kubayan, Kibinton, kasi mas accessible ang daan. Dali-daling ibinaba ni na Marvin ang agila. Mo din to nga among desisyonan nga kuanan siya sa sako bukutan nya ako ning gihubok kong jacket itabon ako siyang mata nga ako nang giana yung tiil kay basig makakamras. Ang mga rumespondeng kawani ng Community Environment and Natural Resources Office o ang CENRO agad na binigyan ng first aid ang agila. Mukhang kabiriwik yung agila. Pabasang-basa yung ibon. Nalamig si Rosary kasi maulan eh. Ipinagbigay alam din nila sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City ang kaawa-awang sinapit nito. By midnight, nandito na sa Davao City ang bird and getting the immediate medical attention that it deserves. Nakakalungkot tingnan ng Philippine Eagle. Mahinang-mahina, dehydrated siya. Kailangan talagang stabilize muna.
1987, itinatag ang PEF o Philippine Eagle Foundation. Pangunahing layunin nito na mailigtas ang mga Philippine Eagle na noon iilan na lang. Tagumpay na naparami ng Philippine Eagle Foundation ang populasyon ng Philippine Eagle. Sa kasalukuyan, tinatayang meron ng 318 to 447 breeding pairs ng mga ito. Umaasa ang PEF na mas mapaparami pa nila ang mga ito kung mapoprotektahan sila at ang mga kagubatan. Isa sa mga programa ng foundation ang kabitan ang mga agila ng tinatawag na tracking device para malaman kung nasaan sila at ano ang mga galaw nila. Gumagamit din ang PEF ng camera traps at yung tinatawag nilang bioacoustic recorders para malaman din kung meron pang sapat na pagkain ng mga agila sa kanilang mga teritoryo. Dahil dito sa modern tools, kaya na nating ituntun mga Philippine Eagles natin. Mula 2019, 20 mga agila na ang na-rescue ng PEF. 8 sa mga ito, aksidenteng nahuli sa mga silo o bitag na para sana sa mga baboy ramo. Ang isa sa mga nahulog sa patibong o trap, ang agilang si Cinchona na namatay matapos aksidenteng masakal ng isang silo sa bayan ng Lantapan sa Bukidnon. 8 sa mga na-rescue ng PEF, binaril daw gamit ang mga air gun o Jolen gun. Unfortunately, ginagawang parang target practice itong ating pambansang ibon. Ang airgun po kasi ay pwedeng mabili ng kahit na sino, no? Hindi mo kailangan ng lisensya at ito din na madalas gamitin for hunting. Kabilang sa mga agilang tinarget si Kalatungan 2 na nabaril ang kaliwang pakpak sa tindi ng tinamo nitong sugat na bulok ang kanyang pakpak. Kinailangan pa itong i-amputate para mailigtas ang kanyang buhay. Noong 2008 naman, hindi lang binaril, kundi kinatay pa at kinain ng isang residente ang agilang si Kasagwa. Sa interview sa suspect noong 2019, inamin niya ang kanyang ginawang krimen, paglabag sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Okay. Bisan wa nako gituyo, nagmay ko kay napusila nako siya nga dili man day amo wa kabalo. Sakit sa akong ginawa. Pinagbabayad siya noon ng 100,000 pesos na multa. Nung hindi niya nagawa, ikinulong siya. Pero kalaunan, nakapagbayad din, kaya napalaya. Samantala, ang agilang nasagip ni Marvin, pinangalanan ng PEF na Sawaga Dalwangan, hango sa lugar at ilog kung saan ito natagpuan at nailigtas. Habang ginagamot ang bagong rescue na agila na sinasabing pinagtulungan ng mahigit 30 mga unggoy, ang mga tiga-PEF may nadiskubring mga sugat sa pakpak nito. React na siya. Kita na siya eh. Unfortunately, meron pong injury yung Philippine Eagle natin on both its wings, no, sa ilalim ng kanyang pakpak. Meron din siyang mga maggots, no. Nagdududa tuloy ang ilan kung talaga bang ang mga sugat ng agila gawa ng mga unggoy. Base din sa ating x-ray na ginawa, merong 2 bala. Airgun pellet sa loob ng katawan ng ibon. Ang isang bala ay matagal nang nasa loob ng katawan, pero recently lang, no, tinignan yung pangalawang bullet. Kagabi lang nakita na may fresh entry wounds. Ito ba ay kwento ng agila laban sa mga unggoy? O agila laban sa tao? Binaril ang Philippine Eagle natin bago siya na-rescue.
Para sa kanila, imposible raw na inatake ito ng mga unggoy. Ang Philippine Eagles natin ay apex predator natin. So, ang paboritong pagkain niya ay mga unggoy. So, you would expect na the Philippine Eagle to be a more dominant species over their prey items. Kutob nila ang agila na trap sa isang bitag. Idinipensa rin ni Marvin ang kanyang sarili sa mga nagsususpetsa sa kanya. Ako sigurado gid ko nga wa gid ko tunay labtan. Ang Philippine Eagle pinangga na namo diri sa amo ang bukid kay mao nay pamana nga mga istorya sa among katigulangan nga dili na sila ilabtan, dili pasakitan, di po na sila pamusilon og labaw sa tanan dili na siya buhion. Kay og imo na silang ilabtan, unya imong mapatay labaw pagid sa imong kinabuhi ang ikapulian. Pinaninindigan din niya ang nauna niyang salaysay na nasaksihan niya kung paano inatake ng mga unggoy ang agila. Ang unggoy gid nga akong nakitaan mga sobra 30. Para patunayan ang kanyang testimonya, si Marvin at ang pinsan nitong si Raimundo sinubukang tawagin ang mga unggoy. Atong suya nagtawag ang unggoy. Ang inyong tingog kay kura, kura, kura. Kura, 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 kura. Lalabas kaya ang mga unggoy? Pero walang nagpakita. Wa sila nang gawas kay kuan, tungudan kuan ulan. Diya gid sa among lugar, grabe gid kadaghan dia unggoy. Unya napagay mga time dia nga kung magparid ang mga unggoy, moabot pa na sila 100 kapin. Minsan nga ginagambala nila ang aming mga tanim, pero hinahayaan lang namin sila. Yung area is part of the Kitanlag Range Natural Park. Isa siyang protected area. So may sightings ng unggoy. Hilom na ko to, pero tinuod limpyo ko og konsensya atong dili gid sa ko ang binuhatan. Gawas namin miyana kaya nag-rescue raman mi. Hindi pa namin masabi kung ano ba ang totoong nangyari. May mga grupo tayo ng mga forensics ng PNP at saka NBI na inimbitahan namin. Mas maganda kung sila ang mag-undertake ng investigation. Pero nito lang July 18, Sabado, malungkot na ibinalita ng Philippine Eagle Foundation na si Salwaga Dalwangan pumanaw na matapos nitong mag-seizure. Ang aming panawagan ay sana po kung may mga makita kayo mga Philippine Eagles, wag lang po natin silang galawin, wag natin silang barilin. I-report po kaagad sa DNR or sa local government unit. If you're hunting or killing sa mga critically endangered species, you can be imprisoned from 6 years to 12 years. And then you will be fined of 100,000 to 1 million pesos. Sa kagubatan, may batas ang kalikasan. Ang mandaragit ay nangangaso para mabuhay. Pero ang tao, madalas pumapatay kahit hindi naman kailangan. Ang Philippine Eagle ay critically endangered. Maaari siyang mawala or ma-extinct within this generation. And the only way to save po itong Philippine Eagles natin ay kung tayo mismo mga Pilipino ay pangangalagaan at tutulungan ang itong pambansang ibon po natin. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.